Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay matapos na saluhin at makaligtas ng ating bida na si Yonjuka sa ataking ibinigay sa kanya ng Ghost Shadow Lord, ay sinabihan niya ito na maghanda na siya dahil sa sisiguraduhin niya na pagbabayaran nito ang ginawa niyang pananakit sa kanilang pinuno ng Mount Wufeng hideout. Habang pinagmamasdan naman ang dalawa ng pinuno ng Bandit Union, ay sa isip nito na sa labanan na nakikita niya ngayon ay masasabi niya na ang isang iyon ay talagang malakas. Ngunit nagtataka pa din siya na kung paanong naging posible na ang isang miyembro ng hamak na Mountain Hideout ay nagawang salagin ang teknik na Ghost Shadow's Heavenly Sword. Sabi pa nito na hindi lamang ito isang maliit na usapin na tanging sa Bandit Union lamang, ngunit kapag kumalat ang patungkol dito sa buong Murem, ay magsasanhi ito ng malaking problema. Maya-maya pa ay naghanda na ng atake si Yonjuka at ito ay ang Nine Heavens World Technique. Fourth phase, Wind Element. Ngunit nang atakihin ito ng Ghost Shadow Lord, ay nagtataka siya dahil ang kanyang Heavenly Sword Shi, ay madali lamang na napapawalang bisa nito. Sa nangyayari naman ay namamangha ang Feline Lord dahil ang lahat ay hinihigop sa ginagawang teknik ni Yonjuka, matapos ay sinundan naman ng ating bida ang kanyang atake ng Fire Element, kaya naman nang muli silang nagpalitan ng mga pag-atake, ay madali ulit na napawalang bisa ang ginagawa nito. Sa ginawang ito ni Yonjuka, ay napasabi naman ang namamahala sa kompetisyon na ang lahat ay ilagan ito, ngunit ang iba ay hindi na nagawa pa na iwasan ang mga ligaw na sword shi na tumilapon sa ginawang pag-atake ng ating bida. Sa kabilang banda naman ay naiinis na sinasabi ng isa sa mga pinuno ng Mountain Hideout na nagpahirap kanina lamang sa ibang mga miyembro ng 12 Demonic Kings, na sila dapat ang bida sa kanilang inihandang huling palabas. Ngunit ang lahat ay nawasak lamang dahil sa batang iyon, ngunit napapatanong naman siya sa nakikita niyang malahalimaw na lakas ng ating bida. Sa labanan naman ng dalawa ay nagtataka ang Ghost Shadow Lord dahil sa hindi nito magawa ang makagalaw dahil sa pagdaloy ng chi nito sa kanyang mga kamay, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nakita niya na naghahanda na ang ating bida ng kanyang malakas na atake sa kanya, at dahil sa hindi na magawa pa nito ang makakilos upang dumpensa, ay buong-buo na sinalo ito ng kanyang katawan, kaya naman ay mabilis itong napatilapon sa di kalayuan. Sa lakas ng kanyang pagkakatilapon, ay bigla naman siyang napasukan ng dugo. Sa isip nito ay napapatanong siya na kung bakit nangyayari ito sa kanya ngayon, ngunit nang umataking muli si Yonjuka, ay mabilis naman niyang nailagan ito. Ngunit nagulat naman siya dahil sa mabilis na nakasunod dito si Yonjuka at sinasabi nito na mukhang dito na magtatapos ang kanyang buhay. Mabuti na lamang at muli siyang nakaiwas nang muling inatake siya ng ating bida, ngunit hindi nito inaasahan, ang papasugod na atake mula sa paa ng ating bida, kaya naman ay matagumpay itong sinalo ng kanyang muka, at nagawa siya nitong mapabagsak. Matapos natitigan ito ng masama ng ating bida ay sinabi nito sa kanya na mukhang hanggang dito na lang ang lakas na mayroon siya, at ibang-iba ito sa kanyang ginawa kanina nang pinili nitong labanan siya. Nagsalita naman ang Ghost Shadow Lord sa kanya at sinasabihan ito na kung ano pa ba ang ginagawa niya at bakit hindi pa niya paslangin siya dahil sa ito naman ang kanyang nais, dahil wala itong aasahan na paghingi ng tawad mula sa kanya upang iligtas lamang ang kanyang buhay. Ngunit sabi naman ni Yonjuka sa kanya na gagawin niya talaga ang bagay na iyon kahit hindi na nito sabihin pa sa kanya, kaya naman ay naghanda na ito upang paslangin ang Ghost Shadow Lord. Ngunit bago niya magawa ito ay sinigawan naman siya ng Young Clan Leader at sinasabihan siya na huwag nitong ituloy ang nais niyang gawin, nang bigla naman na may mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng dalawa, upang pahintuan na sila sa kanilang paglalaban. Matapos na salagin ang atake sana ng ating bida sa Ghost Shadow Lord, ay tinitigan naman siya ng masama ng pinuno ng Bandit Union. Sa kabilang banda naman, malapit sa arena ng paligsahan, ay tinatanong ng pinuno ng Mount Wufeng Hideout ang kanyang mga kasama na kung malayo pa ba sila. Sinagot naman siya ng kanilang ikalawang kapatid na malapit na sila kaya naman ay huwag na nitong pilitin pa na magsalita. Na sinang-ayunan naman ng isa pa at sinabi nito na kailangan muna nilang makahanap ng manggagamot. Matapos ay nagtanong siya sa mga ito na inutusan na sila ni Juka patungkol sa kanilang pinuno, ngunit ayos lamang ba talaga na magtungo sila sa arena ng kompetisyon. Sabi naman ni Cheo na kahit ang mga manggagamot ay nandoon din sa arena kaya naman ay ang lahat ay kailangan na magtungo doon,
kaya naman ay sundin na lang nila ang kung ano ang nais ng kanilang pinuno. Kaya naman ay habang patungo ang mga ito, ay agad naman na nakaramdam ng kakaiba si Yang Gak. Sabi nito na mukhang mayroon ng nagaganap na malaking labanan sa arena ng kompetisyon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay gulat na gulat ang lahat ng mga manunood, at maging ang Young Clan leader ay hindi din makapaniwala, dahil sa panghihimasok sa nagaganap na labanan ng kanyang ama, ang Shattering Heaven Destroying Demon Lord, at sa isip nito na kung ang kanyang ama ay nakialam na sa sitwasyon ay ang pangyayari dito ay mas lalo pang lalaki. Sa itaas naman ay napapatanong ang isa sa 12 Demonic King na kung totoo kayang nais na komprontahin ng kanilang pinuno sa Bandit Union ang batang bandido na iyon, na sinang-ayunan naman ng Feline Lord. Sa oras na iyon, si Yonjuko na kilalang kilala sa pagiging bandido na magaling sa paggamit ng espada, at upang mapahinto ito, ay isa sa 10 strongest martial masters, ang Shattering Heaven Destroying Demon Lord, ay nagtungo na sa loob ng arena. Ang mga haka-haka at hindi pagkakaunawaan ay nagkapatong-patong na, ito ay parang isang ulan na biglang naging isang malaking bagyo. Ang buong insidente ay hindi na magawang mapigilan. Ang ating bida na si Yonjuka, at ang Heaven-Destroying Demon Lord, ay ang mga paningin ng mga ito ay naglalaban, at ang tagpong ito ay magiging isang alamat na ipapamana sa mga miyembro ng Green Forest at lilikha ng mga samat-saring mga kwento. Matapos ng ilang sandali ay kinumpirma ng pinuno ng Bandit Union na kung ang pangalan ba nito ay Yonjuka. Dagdag pa nito na hindi niya alam ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito, ngunit masyado na itong madaming napinsala, kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na kung maari na ba siyang tumigil na, dahil ang relasyon ng master at ng disciple ay kaparehas lamang sa isang magulang, kaya naman kung nais nitong kuhanin ang buhay ng Ghost Shadow Lord, ay wala na siyang pagpipilian pa kung hindi ang makialam na. Sabi naman dito ng ating bida na mukhang nagpapatawa ito sa kanya ngayon, at laging sinasabi ng mga ito sa Bandit Union ang katapatan sa pagitan ng isang master at ng kanyang disciple, at ang pagiging isang malaking pamilya ng lahat sa grupo. Ngunit sa huli ay ang tangi nitong pinapahalagahan lamang ay ang mga iilang piling individual, subalit may nakakalimutan siya na kung ano sa pangyayaring ito, dahil ang taong nanakit sa kanyang iniingatang pamilya, ay isa sa kanila. Sabi naman dito ng pinuno ng Bandit Union na alam naman nito na isa lamang itong bata na walang alam na kahit na ano sa mundo, ngunit masyado na itong nagiging arugante ngayon, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung nakikilala ba niya ito, siya ay isa sa 10 pinakamalalakas na martial masters, at ang pinuno ng Bandit Union. Matapang naman siyang tinanong ni Yonjuka na kung kailangan pa ba niyang malaman ang patungkol sa bagay na iyon, kaya naman ay matapos ay naghanda ito ng isang atake at sinabihan ito na huwag hamarang sa kanyang nais na gawin, dahil papaslangan niya ang lahat ng gustong hadlangan siya. Dahil dito ay sinabi naman ng pinuno ng Bandit Union na mukhang wala ng saysay pa ang ginagawa nilang pag-uusap na ito, kaya naman ay inihanda na din niya ang kanyang sarili para sa pakikipaglaban. Kaya naman dahil dito ay agad naman na sumugod ang ating bida, at ginamit ang kanyang teknik na Nine Heavens Arts, Second Form, Ultimate Dragon Ascension, matapos naman na makita ito ng pinuno ng Bandit Union, ay naghanda na din ito ng kanyang atake, at ito ay ang Dark Heaven Osiris Strike. Kaya naman ay sabay na nagsugod ang dalawa bit-bit ang kanilang mga natatanging mga teknik, nang magtama ang kanilang mga atake, ay nagkaroon naman ng malakas na shockwave na tumilapon sa kanilang paligid, sa lakas ay ramdam na ramdam ito ng ibang miyembro ng 12 Demonic Kings, at maging ang Young Clan leader. Matapos na magtama ay napasabi na lang bigla ang ating bida sa kanyang isipan na ang isang ito ay labis na malakas, at ito ay ilang ulit na mas malakas kumpara sa Wudang Sect Elder na si Sage Chunji. Nginitian naman siya ng pinuno ng Bandit Union, at tinatanong na kung anong lakas ng loob nito na magdulot ng kaguluhan kung tanging ito lamang ang kanyang kakayahan, matapos ay agad na gumawa ito ng atake kay Yonjuka, na agad naman niyang ikinatalsik. Sa ginawang ito ng pinuno ng Bandit Union, ay napasigaw na lang ang anak nito, dahil sa labis na pag-aalala sa ating bida. Matapos na mapatalsik si Yonjuka, ay kitang-kita naman sa pader na kinabagsakan ng ating bida ang tindi ng atakeng pinakawalan ng pinuno ng Bandit Union sa kanya.
Habang pinagmamasdan naman siya nito sa malayo, ay sa isip niya na base sa pakikipaglaban nito sa Ghost Shadow Lord, ay ang kanyang enerhiya ay hindi nalalapit sa demonic sect. Kahit ganun, ay sa pakiramdam niya na hindi din ito sa Orthodox faction, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang enerhiya na mayroon ng isang ito, isang kapangyarihan na kahit siya ay ngayon lamang ito nakita, at isa itong nakakatakot na internal energy. Sa nangyari ay nagsaya naman ang kanyang mga disciple, napasabi naman ng Feline Lord na ang bastardong kagaya lamang niya ay hindi uubra sa kanilang master. Nang maka-recover naman si Yonjuka, ay agad naman itong bumalik sa loob ng arena. Sa isip nito ay napapasabi siya na labis na mas malakas ito sa kanya, at maari siyang matalo sa paglalataong ito. Subalit sabi niya na hindi siya susuko sa kanya, kaya naman ay agad na sumugod si Yonjuka, at inihanda ang kanyang atake, ang 9 Heavens Arts, 8 Form, 9 Dragon's Twister, gulat na gulat naman ang Young Clan Master, at pati na din ang Feline Lord, habang tinitignan nilang papasugod ang ating bida bitbit ng kanyang napakalakas na atake. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang winawasak nito ang dinadaanan ng kanyang atake, ay seryoso naman siyang pinagmamasdan ng pinuno ng Bandit Union, na hindi din nagtagal ay tumama na ito sa kanyang kinatatayuan, at nagresulta sa malakas na pagsabog sa loob ng arena. Ngunit matagumpay naman niya itong naiwasan, nang bigla naman siyang nagtaka, dahil sa may kung anong nais na gawin ng ating bida sa kanya, matapos ay galit na galit siyang tinitigan nito, at tinatanong na kung saan ba nito nais na magpunta. Kaya naman sa itaas, ay agad siyang inatake ng ating bida gamit ang kanyang napakalakas na atake, at sa pagkakakitang ito ng mga miyembro ng 12 Demonic Kings, ay nag-aalala naman silang napapasigaw, at maging ang anak nito ay hindi na din napigilan ang kanyang labis na pag-aalala sa kanyang ama. Ngunit sa itaas ay napangiti lamang ito at napapasabi na hindi ito nagpapakita sa kanya na isang pinuno ng Bandit Union ng kahit na kaunting takot, at gusto nitong ipaalam sa ating bida na gusto nito ang kanyang angking katapangan. Kaya naman sabi nito na kung ganun ay makikipagsabayan na din siya dito, at ilalabas na din niya ang kanyang buong lakas. Kaya naman ay mabilis nitong inihanda ang kanyang ipinagmamalaking teknik, ang Dark Heaven Azure Great Being, hindi naman makapaniwala ang kanyang anak sa nasasaksihan nito sa kanyang ginagawa, dahil ang teknik na iyon ay ang sekretong teknik ng kanilang Bandit Union, ang Dark Heaven Azure True Spirit. Kaya naman ay nang matapos ay agad na din niya itong pinakawalan, at maging ang ating bida ay ibinuhos na din ang kanyang lakas para sa ataking iyon. Sa itaas naman matapos na pakawalan ng dalawa ang kani-kanilang mga atake ay parang isa itong pagsasalpukan ng dalawang malalakas na nilalang na ngayon lamang nila na natunghayan, at nang magtama ay para itong mga halimaw na naglalaban gamit ang kanilang mga lakas. Maya-maya naman ay napaturo ang ilan sa mga manunood, dahil sa ang dalawang malalakas na mandirigma ay ngayon ay pantay na nagtatagisan ng lakas sa kanilang itaas. Sa isip naman ni Yonjuka na sa lahat ng kanyang mga nakalaban mula nang nagawa niyang may master ang martial arts, ay ito na ang pinakamalakas sa mga ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung mayroon pa bang ibang mga martial arts master na kasing lakas ng isang ito. Matapos ay masayang-masaya naman ang pinuno ng Bandit Union at napapasabi siya na labis itong namamangha sa lakas na mayroon ang ating bida, sabi pa niya na kung hindi lamang dahil sa siya ito, ay maaring imposible na kayanin ng kung sino ang atake ng ating bida na iyon, subalit sabi nito, na mayroong palagi na kung sino ang mas nakakataas sa kanya. Ang hindi nito matatawarang pagiging kampante, at ang kakaibang lakas na kaya niyang maibigay, ay naaalala niya sa ating bida ang panahon ng kanyang kabataan, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit parang nagugustuhan na niya ang ating bida. Ngunit nagalit naman dito ang ating bida at sinabihan ito na wala siyang pakialam sa kanyang mga nararamdaman, kaya naman ay inutusan niya ito na ibigay na lang sa kanya ang disciple na nagawang saktan ang kanilang pinuno ng Mount Wolfeng hideout. Nang bigla naman siyang nginitian nito, matapos na mahawakan siya sa kanyang braso, ay sinabi nito sa ating bida na hindi niya alam kung anong silbi ng kanilang ginagawang ito, subalit, nais niyang tapusin nilang dalawa ang kanilang naumpisahan na pag-uusap, kaya naman dahil dito ay mabilis na bumulusok ang dalawa pababa ng arena,
At sa lakas at bilis ng ginagawa ng dalawa, ay nang tumama na ito sa loob ng arena, ay nagresulta naman ito ng malakas na pagsabog ng kanilang mga kapangyarihan. Sa lakas naman nito, ay halos nagtalsikan ang mga manunood sa kanilang mga kinaroroonan, at hindi lamang iyon dahil ang epekto ay hindi lamang sa loob ng arena naramdaman, kung hindi maging sa mga kabundukan ay ramdam ang epekto nito. Matapos ang makapal na mga alikabok na bomb alot sa buong arena, ay makikita ang dalawa na matatag pa din na nakatayo, ngunit ang muka ng ating bida ay pawis na pawis dahil sa labis na lakas ng kanyang katapat, at maging ang pinuno ng Bandit Union ay ganun din, matapos ay muling nagsimula ang ating bida na umatake ulit dito. Ngunit bigla naman na dumating ang kanyang pinuno sa Mount Wufeng hideout at sinasabihan siya na itigil na nito ang kanyang ginagawa sa pakikipaglaban sa pinuno ng kanilang Bandit Union, matapos ay sinabi nito sa ating bida na sa tingin niya ay labis na ang ginawa nito para sa kanya, matapos ay masaya naman niyang nginitian si Yeonjuka. Sa nangyari naman ay nagrereklamo si Yanggak dahil sa walang makita ang kanilang pinuno ng mabilis na makakapagdala sa kanya sa lugar na ito bukod sa kanya sa kabila ng kanyang katandaan, matapos ay malakas naman na tinapik ng pinuno ng Bandit Union ang sandata nito, kaya naman dahil dito ay nagtaka ang ating bida, ngunit sinabihan lamang siya nito na puntahan na niya ang kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout. Matapos na marinig ito, ay nagmamadali naman siyang umalis sa harapan ng Heaven-Shattering Demon Lord, at nagtungo sa kanyang pinuno ng Mount Wufeng hideout. Nang makalapit ay agad naman niyang kinamusta ang kalagayan nito, dagdag pa niya na magiging malala ang kanyang sugat kung pipilitin nito na magtungo pa sa kanya, ngunit sinabi naman niya sa ating bida na huwag na itong mag-alala pa, dahil sa ang kanyang mga sugat ay ayos lamang. Hindi man niya alam kung ano talaga ang nais na gawin sa kanya ng Ghost Shadow Lord ay mabuti na lamang at hindi nito napatamaan ang kanyang mga vitals. Dahil dito ay galit naman na sinabi nito na kung ganun ay kailangan niya talagang paslangin ang taong iyon, ngunit pinigilan naman siya ng kanilang pinuno at sinabi nito na hindi magiging maganda para sa kanilang nagaganap na Bandit Union Tournament kung gagawa pa ito ng madami pang kaguluhan. Kaya naman ay sinabi nito na nais niya munang pakinggan ang dahilan ng Ghost Shadow Lord kung bakit niya nagawa ang mga ganong bagay sa kanya. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, dahil sa muntik na niyang ikamete iyon, bukod pa doon ay takot na takot siya habang iniisip na maari siyang mamatay dahil sa kanyang pagkakapinsala. Nang bigla naman siyang tinapik nito sa kanyang ulo, matapos ay sinabihan niya ang ating bida na ang akala niya ay malaki na ito ngayon, ngunit sa tingin niya ay masyado pa din itong bata, dagdag pa nito na ayos na siya ngayon kaya naman ay kumalma na ito at babalik na sila. Nang bigla naman na tinawag ng kanilang pinuno ang tagapang-asiwa sa arena, kaya naman ay mabilis nitong inanunsyo sa lahat na dahil sa pangyayaring ito ay ang kanilang Bandit Union Tournament ay dito na magtatapos. Habang pinagmamasdan naman ang paligid ng Young Clan Leader, ay sa isip nito na ang arena ay halos nasira na, kaya naman ay nakahinga na siya ng maayos nang matapos na ang paglalaban ng dalawa. Sabi nito na para siyang nabunutan ng tinak sa lalamunan dahil sa kahit papano ay nagawang pigilan ang galit ng isang Yeonjuka kahit pa ang kanyang mismong ama na ang nakialam sa laban. Dagdag pa niya na ang lalaking ito, si Yeonjuka, ay hindi niya maisip na may kakayahan itong tapatan ang Dark Heaven Azure Technique ng kanyang ama, at ang isang ito ay hindi ordinaryong lalaki, at siya lamang ang unang taong nakapagbigay sa kanya ng kapanapanabik na karanasan sa kanyang buhay. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa bigla siyang tinawag ng kanyang ama, matapos ay agad naman niyang inalisan ito ng may nararamdamang hiya sa kanyang sarili. Matapos ay napatingin naman ito sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit nang biglang bumagsak ang pinuno ng Mount Wufeng hideout, ay sinigawan nito ang kanyang mga disciple na kung ano pa ang ginagawa ng mga ito at bakit hindi magpatawag agad ng manggagamot sa lugar na ito. Dahil dito ay wala naman na silang nagawa pa kung hindi ang sumangayon at sumunod. Nagmamadali naman na napatakbo si Feline Lord at sinasabi na dadalhin nito agad ang pinakamahusay na manggagamot, ngunit sa isip niya ay galit na galit ito dahil sa nakaligtas sa pagkakataong ito ang kanyang kinaayawan na si Yeonjuka. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.